Mahilig ba kayo sa classic scooter? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang 10 classic scooter na pwede nyong pagpilian ngayong 2025. Ano-ano ang mga ito at magkano nga ba ang mga presyo? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito po ang pinakabagong Honda Giorno Plus 125 CBS. White color po yan. Habang dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang black color. Ito pong kanyang headlight design is nahati po siya sa dalawa. Mayroon po siyang split na daytime running light dito sa gitna. At mayroon po yung high beam and low beam of course. At dito po sa bandang gitna, naka-emboss po tong part na to. Chrome color and then may silver sa gitna at may naka-intact naman po dyan na Honda decal sa bandang gitna. At ito pong kanyang mga turn signals is diamond type. Bulb type po yung kanyang ginagamit. At ito naman pong kanyang preno dito po sa harapan ay equip po pala ito ng combination brake system. Equip po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper na Nissin brand. Naka-cast wheel po ito at ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa bandang harapan, ito po ay mayroong sukat na 100 by 90-12. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ang bagong Honda Giorno Plus ay mayroon po itong 124.7 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.4 HP at 8,750 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11.6 Nm at 5,250 RPM. Naka-fully digital meter panel display, mayroon po itong 2-button selector dito sa bandang ibaba. At ang kanya naman pong mga button selectors dito sa kaliwa, mayroon po itong high beam and low beam, horn at turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong idling stop system at ang kanyang electric starter. Pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay naka-smart keyless system. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. Meron po itong integrated na utility hook dito sa gitna. At nandirito na po sa bandang harapan, ito pong kanyang fuel tank. Kaya more accessible kapag kayo po ay magpapagas. Mayroon naman pong door dito, buksan natin. Ito po yung kanyang front pocket. Pwede po tayong maglagay dyan ng mobile phones. At ang kagandahan niyan, mayroon na rin po siyang integrated na USB charging port. So, pwede na po tayong mag-recharge dito ng ating mga mobile phones at gadgets. Gagamit na lang po tayo ng charging cable. At napansin ko lang ito pong kanyang handle grip is brown color po siya. The same lang din po sila ng kulay dito po sa kanyang upuan. Talagang napaka-classic ng kanyang dating. Brown color naman po ito pong kanyang seat cover. At dito po sa kanyang mga brake levers is chrome color po siya. At mayroon naman po ritong park brake lock. At ang Honda Giorno Plus 125 CBS ay mayroon po itong 780mm na seat height. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Wow, grabe, ang lambot ng kanyang upuan. Saktong-sakto pala para sa mga tulad ko na 5'6" in height. Ayan o, lapat na lapat po yung ating paa. At para naman po dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, ay kayang-kayang i-manage po ito ng mga 5 flat and above. Mayroon po itong malawak na footboard. Silver color naman po ito pong kanyang integrated na grab bar. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Wow, naka-emboss po ito pong kanyang main tail light. Sa gitna mayroon po itong daytime running light. Sa bandang itaas naman po ito pong kanyang main brake light. At mayroon pa po siyang cover dito sa bandang itaas na chrome color. Ito naman pong kanyang mga turn signals is bulb type po siya na diamond shape. At ito pong kanyang rear fender pag ating sinilip, mayroon po siyang plate light, may added light reflectors at ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. Ang kanya naman pong cooling system, ito po pala ay naka-liquid cooled kaya maaasahan po natin ito pagdating po sa mga long rides driving purposes. Ito naman pong kanyang stock type is matte black color at mayroon naman po itong single exhaust. Silipin naman po natin ito pong kanyang engine. Matte black color po ito pong kanyang engine cover. May naka-intact na Honda at may nakalagay naman po rito na ASP Plus, Enhanced Smart Power Plus. At ito pong kanyang rear suspension, ito po ay equipped with single shock absorber. At ang kanyang preno dito sa likuran is drum brake po siya.
At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroong sukat na 100 by 90-12. At mayroon naman po itong fuel tank capacity na 5.4 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 47 km per liter. Equipped na rin po ito ng side stand engine cut-off switch. At chrome color naman po ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider. Mayroon pong slot dito na pag ating binalik ay hindi mo po siya halos pansin. Naka-hide po siya kaya plus points po yan para sa akin. Mayroon naman pong nakalagay dito na Giorno Plus na 3D emblem. Chrome color po siya kaya very attractive sa ating mga paningin. At ang bigat po ng scooter na ito ay mayroon pong kabuang bigat na 116 kilograms. At ang presyo po ng pinakabagong Honda Giorno Plus 125 ay nagkakahalaga po ito ng 101,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,800 pesos. Ang kagandahan po nitong Yamaha Passion ay meron po itong LED na headlight, oblong po yan. Oblong din po ito pong kanyang mga turn signals. Located po siya dyan sa gitna, kaya more visible po siya kapag kayo po ay kakaliwa at kakanan. At gumagamit naman po ito ng single rotor disc brake para sa kanyang front braking system. Naka-mag wheels po ito na glossy color. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel display. Oblong din po yung kanyang design. At ang kagandahan niyan, mayroon po itong auto stop start system at mayroon din po siyang hazard. Mayroon naman po itong mechanical key para po dito sa kanyang ignition. Mayroon po siyang left side pocket, malalim, pwedeng paglagyan ng mga coins. Mayroon din po siyang integrated na utility hook dito sa gitna. At dito po sa kanyang left side pocket, pag ating binuksan, malalim po siya. At mayroon na din po diyang integrated na USB charging port. So ang kagandahan naman po niyan, pag mahilig po kayong mag long rides, nothing to worry about dahil pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga mobile phones and gadgets anytime, anywhere. At napansin ko lang, mayroon pong nakaumbok dito. Ibig sabihin, mayroon na rin po pala siyang park brake lock. So ang kagandahan naman yon, hindi po mag-i-skid yung ating mga gulong pag kayo po ay nag-park sa uphill and downhill. Yun yung advantage niyan. At ang kagandahan po nito, napakalawak po pala nito pong kanyang footboard. At malapad po itong kanyang upuan. Dual tone color combination po pala ito. Gray and then black color. Malambot po siya. Kaya very comfortable po itong sakyan. At ito po palang kanyang integrated na grab bar. Pang classic din po siya yung kanyang design dahil nga of course ito ay classic bike. Matte black color naman po siya. At ito pong kanyang engine, ganyan naman po yung kanyang engine design. So matte black yung color, may naka-intact po dyan na Yamaha. At ang kanya naman pong cooling system, ito po ay naka-air cooled. Saktong-sakto lang po siya pang daily riding condition. At ang cute po pala nito pong kanyang mga decal dito. May nakalagay po rito na Fascio. Combination po ito ng apple green, white, and then gray color. At may nakalagay naman po rito na badge na F, which is meaning to say is Passion. At mayroon naman po itong single shock absorber para po dito sa kanyang rear suspension. Gumagamit naman po ito ng mechanical trailing or drum brake para po dito sa kanyang rear braking system. At ito pong kanyang taillight, oblong pa rin po siya. Red color naman po siya, nasa middle. At yung kanyang mga turn signals ay still oblong pa din po siya. Kaya napanatili po nila yung kanyang pagka-classic looks at modernong disenyo. At mayroon pa po pala akong nakita rito na integrated na additional utility hook dito po sa baba ng kanyang upuan. Wow, napaka-astig po nito pong kanilang classic scooter na Yamaha Passion 125. At ang presyo po ng pinakabagong Yamaha Passion 125 ay nagkakahalaga po ito ng 93,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,900 pesos. At mayroon naman po itong 4,870 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito po ang pinakabagong Motorstar Easy Ride 125 Fi. At ito po yung kanilang pinakabagong classic scooter na mayroong maporma at maangas na body and design. Ito pong kanyang main headlight is mayroon po siya ritong cover na red color. At rounded shape naman po na nakapalibot ito pong apat na kanyang daytime running light. At gumagamit po pala ito ng projector lights para po dito sa kanyang main light. At yung kanyang low beam is makikita natin kung hindi ako nagkakamali is LED na rin po yung kanyang ginagamit para po sa kanyang passing light. At dito naman po located sa bandang ibaba
ito pong kanyang mga turn signals na oblong, LED na rin po yan. At sa bandang gitna, mayroon po ritong Motorstar na logo. At dito naman po sa bandang ibaba, may nakalagay po rito na Easy Ride Motorstar 125 Fi na decal in red color. At ang very attractive dyan, no, mayroon pa po pala siyang additional na ilaw. Bukod po rito sa bandang itaas, mayroon pa rito sa bandang ibaba. At makikita natin na parang gumagamit din po ito ng projector lights. Tas mayroon pa siyang daytime running light dyan po sa paligid. At itong red color naman na to, nagkaroon pa ng pins dito sa bandang itaas. Kaya talagang more attractive yung kanyang dating. At ito po pala ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper. At ito po ay naka-cast wheel na star design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa bandang harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 90-12. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Wow, ang astig, ang lapad nitong kanyang digital meter panel display. Subukan nating buksan. Yun, colored po pala. At ang lalaki ng mga fonts. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang ignition. Ito po ay gumagamit ng mechanical key. Pero ang kagandahan niyan, mayroon pang mga ilaw rito. Kaya more visible po siya kahit na night time. At mayroon naman po itong two front pocket. Magkasing lalim lang to mga ka-LM ha. Marami tayong mailalagay rito na personal belongings. Like dito sa kabila, pwede tayong maglagay rito ng coins, gloves. Habang dito naman po sa kabila, pwede tayong mag-store dito ng mobile phones. At ang kagandahan niyan, dito sa bandang itaas, mayroon na po itong built-in na USB charging port. Dalawa pa yan ha. USB Type A and then USB Type C. So fast charging po yung isa. At dito naman po sa bandang gitna, meron po siya ritong integrated na utility hook. Ayan. At ang isa sa mga nagustuhan ko rito po sa mga classic scooter ay malalapad at malalawak po. Ito pong kanilang mga footboard. Ito pong kanyang upuan, malapad po siya na bilugan, malambot din po siya. At black color naman po ito pong kanyang seat cover. Susubukan nating buksan ito pong kanyang upuan. Para maipakita ko po sa inyo, ito pong kanyang seat storage. Maluwag din po pala ito pong kanyang seat storage. Madami na rin po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. At dito na rin po pala included ito pong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 8.1 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na around 45 km per liter. At ang kagandahan niya, napansin ko lang, ito pong kanyang integrated na grab bar dahil converted na po ito as rear carrier. Kaya straight out from casa, kapag bumili po kayo nito, ay pwede na po kayo agad mag-install ng top box. Silipin naman po natin ito pong kanyang stock pipe. Wow, napaka-astig no, ang classic ng kanyang dating. Dahil nga nagkaroon pa siya rito ng 3 butas na oblong. Chrome color naman po ito pong kanyang head protection guard at mayroon naman po itong single exhaust. At ito pong kanyang cooling system, ito po ay naka-air cooled kaya makikita natin dito yung kanyang fan. At ito pong kanyang likurang gulong, naka-mags type po ito, black color at ang sukat naman po nito ay mayroong sukat na 110 by 70-12. Dumako naman tayo rito sa bandang kabila. Silipin naman natin ito pong kanyang rear braking system, gumagamit po ito ng drum brake. At equip po ito ng single shock absorber at makikita natin na ito po ay adjustable. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Ang astig talaga ng dating no nito pong mga tail light ng mga classic scooter. At ang presyo naman po nito pong kanilang pinakabagong Motorstar Easy Ride 125 Fi na classic scooter ay nagkakahalaga lamang po ito ng 63,000 pesos. Imagine mga ka-LM, 63,000 pesos para sa ganito ka-forma at kaastig na classic scooter. Kaya kung naghahanap po kayo ng talagang more attractive na design ng scooter, highly recommended po ito pong kanilang bagong Motorstar Easy Ride 125 Fi. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 4,950 pesos. At mayroon naman po itong 3,260 pesos sa loob po yan ng 36 months. At kung on time ka naman po na nagbabayad, ay meron pa po itong rebate na 400 pesos. Meron po sila ritong Binelli
Panarea 125. Napakaastig po nitong classic scooter na to. Ang ganda po nito pong kanyang headlight design. May partition sa gitna, may nakalagay rito na Benelli brand. At ang kagandahan niyan, meron po palang integrated na visor. Ito pong model na to. Ito pong Panarea 125. At napakaganda rin po nung combination nito pong kanyang mga turn signals dahil nandirito na po siya located sa harapan. Very visible po yan. At ito naman po ay gumagamit ng single rotor disc brake para sa kanyang front braking system along with 2-pot caliper na gold color. Naka-mags type po ito. At silipin naman po natin ito pong kanyang meter panel display. Combination po ito ng analog at digital. Mayroon po itong 2-button selector dito sa bandang itaas. Gumagamit naman po ito ng mechanical key para sa kanyang ignition. At may 2 front pocket po siya. Dito po sa harapan, pwede nating paglagyan ng mga coins, mobile phones, and gloves. Mayroon na din po pala itong integrated na USB charging port. Pwede po tayong mag-recharge ng ating mobile phone. May integrated na utility hook dito sa gitna at malawak din po pala yung kanyang footboard. At ang kagandahan yan, very premium looks po pala yung kanyang upuan dahil nagkaroon po ito ng maroon na kulay na kanyang seat cover. Napaka-cute nito pong kanyang integrated na grab bar. Ayan, silver color, classic na classic yung dating. At mayroon naman po itong kakaiba, no? Unique na unique ito pong kanyang tail light. May added reflector light sa gilid hanggang rito sa gitna. At ang cute po nito pong kanyang stock type, no? Oblong, and then chrome color naman po ito pong kanyang head protection guard. Gumagamit naman po ito ng air cooled para po sa kanyang cooling system. May nakalagay po pala rito na Panarea na 3D emblem, chrome color. At dito po pala located ito pong kanyang mga turn signals. Ang kagandahan po nito, mayroon po pala itong integrated na kick starter. So mayroon po kayong dual option. Mayroon po siya ritong electric starter at mayroon pa po siyang built-in na kick starter. Optional po siya. Yan ang kagandahan niyan. At naka-drum brake naman po ito pong kanyang preno dito sa likuran. Equipped naman po ito ng single shock absorber para po sa kanyang rear suspension. At ang presyo po ng Benelli Panarea 125 ay nagkakahalaga po ito ng 101,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 11,000 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,725 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. Mayroon po tayo ritong QG Motor Torino 125. Napaka-astig din po nito pong kanyang headlight design. May partition sa gitna. May nakalagay na QG Motor. Of course, mayroon po yung high beam and low beam. May logo po rito na QG Motor sa bandang gitna. At dito po located, dito pong kanyang mga turn signals. LED na po yung kanyang ginagamit para po sa kanyang lighting system. At ito po ay equipped with traditional telescopic fork dito sa harapan. Naka-single rotor disc brake with 2-pot caliper na gold color at nakakalesa type naman po itong kanyang mag wheel. At combination po pala ng digital at analog ito pong kanyang meter panel display. May 2 front pocket dito po sa harapan at ito po ay naka-mechanical key pagdating sa kanyang ignition. Ang ganda rin po pala nitong kanyang seat cover, nagkaroon ng diamond design dito. Very premium po yung kanyang dating. At naka-drum brake naman po para sa kanyang rear braking system. At napaka-unique po nito pong kanyang tail light dito sa likuran. Napaka-classic din nito pong kanyang integrated na aim shape na grab bar. At ang presyo po ng QG Motor Torino 125 ay nagkakahalaga po ito ng 88,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 17,600 pesos. At mayroon naman po itong 3,188 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Kymco Like 150i ABS. Dito sa gitna mayroon tayo agad nakita ritong Kymco logo na bilog. May nakalagay naman po rito na model name na Like. Nagkaroon po siya ng 2 butas rito na windlet. Nandirito naman po yung positioning nitong kanyang turn signals. Silipin naman natin itong kanyang headlight. Nagkaroon po siya ng 2 butas rito, deep holes. And then chrome color, no? Napakaganda. Nakalagay naman po rito is Kymco. Nagkaroon ng partition sa gitna, chrome color pa rin. And then ang kagandahan niyan, yung kanya pong ilaw is projector lamp na po siya. Pagdating naman po rito sa kanyang stock na front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic forks. Silver naman po yung kanyang color. Pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 110 by 70-12. Ito po ay equipped with single rotor disc brake. Equipped na po pala ito ng dual channel ABS. Combination pala ito ng digital and then analog. So naka-semi digital meter panel po siya. Ito sa kanyang ignition. Ayan, oh. Ang ganda na rin, no. Ang kagandahan nito is advanced na rin po siya kasi included na rin po rito yung kanyang seat opener. Subukan po nating i-push. Ayan, so nagbukas siya. So dito pwede po tayong maglagay rito ng mga gloves, no? Or di kaya mga coins
So mobile phones pwede rin. So spacious naman po itong kanyang glove box rito sa harap. And then dito naman po sa bandang ibaba, nandirito naman po itong kanyang fuel door. Nandirito yung fuel tip, nandirito sa gitna itong kanyang fuel tank. Nagkaroon po siya ng footrest extension. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang engine cover. Silver naman po yung kanyang color. Equip ito ng dual shock absorber. LED na rin po itong kanyang main tail light. Ang single rotor disc brake. Mayroon po itong 130/70-12. Equip po ng air cooled pagdating po sa kanyang cooling system. At ang presyo po ng ating Kymco Like 150i ABS ay nagkakahalaga po ng 134,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 20,100 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,209 pesos sa loob ng 3 taon. Ito naman po yung kanilang Benelli Panarea 125i. Naka-fuel injection na po ito. Maganda po ito pong kanyang headlight, may partition sa gitna, may nakalagay dyan na Benelli brand at LED na po lahat ng kanyang lighting system. Nandirito po sa bandang harapan, ito po located itong kanyang mga turn signals, LED na rin po yan. At ito naman po ay naka single rotor disc brake with 2-pot caliper na gold color, naka mags type po ito at gumagamit po ito ng traditional telescopic fork para po sa kanyang front suspension. Dumako naman po tayo rito sa taas, equip po pala ito ng combination ng digital at analog display. Gumagamit naman po ito ng mechanical key para sa kanyang ignition at ang kagandahan niyan, included na po pala rito yung kanyang seat opener. May 2 front pocket po siya rito na malalim, pwedeng paglagyan ng mga mobile phones, gloves and coins. Mayroon na din po pala siya ritong USB charging socket or charging port. Tignan natin. Ayan, USB charging port. So, gagamit na lang po tayo rito ng USB cable at pwede na po tayong mag-recharge ng ating mga mobile phones. Mayroon din po siyang utility hook dito po sa gitna. Malawak din po pala itong kanyang footboard. Ayan, may rubber cover on top. Anti-slip naman po siya. At ito pong kanyang upuan is napakalambot at malapad din po siya. Ang cute po nitong kanyang integrated na grab bar, no, silver color. Lalong-lalo na po yung dating nito pong kanyang taillight, naka-emboss tas square type. LED na rin po yung ginagamit niya rito sa kanyang taillight. Dito po sa bandang gilid, dito po located itong kanyang mga turn signals. May added reflector lights po dito sa bandang ibaba hanggang dito po sa gitna. At napansin ko lang ito pong version na to, mayroon po pala siyang kick starter. Bukod po rito, mayroon din po itong electric starter. Yan ang kagandahan dahil pwede pa rin natin gamitin ang scooter na to kahit na mahina na yung battery. Dahil pwede po natin siyang tadyakan, no, di ba? Gumagamit naman po ito ng mechanical trailing or drum brake dito sa likuran. At ito po ay equipped with single shock absorber para po sa kanyang rear suspension. Dumako tayo rito sa kabila. Silipin natin ito pong kanyang exhaust pipe. Wow, napaka-cute. Chrome color naman po yung kulay nito pong kanyang head protection guard at mayroon po itong single exhaust. At gumagamit naman po ito ng air-cooled para po sa kanyang cooling system. At ang presyo naman po ng kanilang Benelli Panarea 125i ay nagkakahalaga po ito ng 88,800 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 5,000 pesos. At meron naman po itong 4,415 pesos sa loob po yan ng 36 months. Ito naman po yung kanilang Fecon Labi 150. Para naman po ito dun sa mga mahihilig sa mga classic scooter na mayroong modern design. Napakaganda rin po pala nitong kanyang headlight, no, nagkaroon po siya ng chrome color na headlight cover dito sa bandang itaas. May high beam and low beam, bulb type po yung kanyang ginagamit. May nakalagay naman po rito na FKM na 3D emblem. At dito po located sa bandang harapan, ito pong kanyang mga turn signals. At para sa akin, no, nagkaroon po siya ng additional premium looks dahil ito pong kanyang grill is silver color hanggang dito po sa mga lining niya rito sa bandang dulo. Kaya nagmukha po siyang premium. Nakadiretso po pala yan hanggang dito sa dulo. Ayan, o, para po siyang nagkaroon dito ng wing design na chrome color. Kaya very attractive sa ating mga paningin. At pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork. Naka single rotor disc brake sa harap at mayroon po itong dual pot caliper na gray color. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang meter panel display. Combination po pala ito ng analog at saka digital. At pagdating po pala rito sa kanyang ignition, naka-keyless na pala ito. Wow, impressive ba? Naka-keyless na po itong kanilang classic scooter na to. Mayroon naman po siyang integrated na utility hook dito sa gitna at mayroon po siyang front pocket.
Pwede po tayong maglagay rito po sa kanan at kaliwa. At gumagamit naman po ito ng mechanical key para po dito sa kanyang front pocket. Maluwag din po itong kanyang footboard at mayroon na rin po siyang rubber cover on top, which is anti-slip naman po siya para hindi madulas. At malapad po itong kanyang upuan, classic na classic yung kanyang dating, malambot. At ang kagandahan niya, nagkaroon po siya ng two-tone color combination na gray at saka black. Ito naman pong kanyang integrated na grab bar, sturdy wheels, gray color naman po siya. Silipin naman po natin itong kanyang taillight. Wow, napaka-astig, Classic yung dating pero modern yung pagkakadisenyo nito pong kanyang taillight. At dito po located sa magkabila, ito naman pong kanyang turn signals. Naka-single rotor disc brake din po siya. The same lang din po dun sa harapan, naka-disc brake sa harap hanggang dito sa likod. Silipin naman po natin ito pong kanyang stock na exhaust pipe. Wow, bilugan, mahaba siya, oblong po pala siya mga ka-LM. Ang cute din po nitong kanyang heat protection guard na chrome color. Naka-hide po pala ito pong kanyang foot peg para po sa ating back rider. So iprepress lang po natin yan, lalabas na po siya. At ang presyo po ng kanilang Fecon Lobby 150 ay nagkakahalaga po ito ng 89,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 6,295 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 4,545 pesos. Sa loob po yan ng 36 months.